So what's up guys? Welcome back ulit sa YouTube channel natin guys. Ang gagawin natin ngayon ay gugulihin natin si Jujard sa kanyang pagre-review. So mangungulit muna tayo ngayon guys. So anong question number 1? Question number 1. Bakit ka gano'n? Ano bang question number 1 dyan? So titignan natin guys kung paano mag-review ang isang Jujard Belleza. Ayun guys, good morning sa inyong lahat at muli nagbabalik kami sa aming pagbablog for today's video. Yun. Yo! So nagre-review tayo ulit ngayon. So nandito na ang vlogger guys na lahat ng ito ipabasa ko to sa kanya guys. Yan. Tingnan mo nga yung mga yung mga i-review ng tropa natin Jujard. Ayan o, Saan ba yan? kahit anong nangyari guys, maka 98 din ako guys sa review ko oh. 98, 99, ito 60. So tingnan natin yung mga score tsaka yung... Naman yan. Minsan may nakakuha din ako ng 100 guys. And sa review lang yan. So 59 to 100. So not bad na rin. 93 to 100. So ito yung first exam ko. 58 score ko sa out of 100. And then the second take, so naging 93. So napapamiliarize lang talaga guys na kailangan sa pagre-review dito sa electrical. Aming subject or lahat ng subject ng PEC at technical. Ayan, lahat na yan dyan guys. So, yung ginawa natin ngayon, ayun. So, andun, may camera pa dun? Oh. Or dito na ako magsasalita? Kahit saan? Kahit sana! So, ang ginawa ko lang ngayon guys, nagre-refresh lang sa mga questions and answer sa para bukas. So, hindi namin alam kasi kung saan ang kung anong mga question ang lalabas para sa exam. Ito yung reviewer ko guys, RME reviewer. Ito yung subject na to, almost 2,000 question and answer. So, sana may lumabas dito kahit 10 or kahit 10 lang naman. Then sa ibang reviewer din may lumabas na kahit 5. So, wag lang kampante. Kailangan talaga magbasa-basa or familiarize sa mga question and answer. So, ayun guys. Bukas, good luck. Sana makapasa sa board exam gaganapin dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito yung reviewer ko guys. Ito palaging nagbabasa sa reviewer ko. Kasi palagi ko naglalaro ng email eh. So, ayun guys, itatanong natin, bakit ba nagre-review si Jujard, para saan ba yun, okay? So, para saan nga ba yung Jujard? Ito kasi, dahil nagre-review ako, gusto kong i-continue ang aking goal. Pero meron pa rin tayong goal kahit nagtatrabaho tayo guys. So, dahil sa kurso ko dati sa college, hindi ko natapos. So, ngayon meron na paraan or paano ma-continue natin or matapos natin yung ating kurso sa engineering. So, first step, kukuha muna tayo ng RME, which is Registered Master Electrician. After Registered Master Electrician, pwede ka nang enroll sa under ETIAP para naman sa electrical engineering. So sana makapasa para matapos natin or ma-reach natin ang goal natin sa educational attainment. Ayun, so ang sakop niyan ay electrical. Electrical and Philippine Electrical Code. Ayun. That is code guys na talaga ang safety and standard kung paano sa installation sa mga electrical equipment. Oh, yung pala yun. RME. Ano itong RME? Registered Master Electrician. Registered Master Electrician. So, dito yan guys sa Riyadh, okay? So, saan yan dito sa Riyadh? Actually, may group kasi dito sa Saudi Arabia. Pwede din doon salita. Okay guys, ibang viewers din yon at iba din dito. May group kasi dito, papasalamat kami dito sa IIE, which is Institute of Integrated Electrical Engineers dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung chapter nila na nakabase dito sa Riyadh. Sila yung nag-handle ng review para pag may schedule ang PRC para magkaroon ng board exam dito sa Saudi Arabia. So, doon kayo mag-register sa kanila sa IIE. So, sila ang nagbibigay ng mga reviewer on materials at nire-review kami lahat sa scope sa RME examination. So, natapos namin yung review last week dahil at nagsimula kami last year pa guys. So, from I think October 2023. So natapos July
July 5, 2024. So, mag-schedule naman ulit kami ng July 16 or 16 to 18. So, bukas yung schedule namin sa RME board exam. So, yun lang guys. So, sa mga paano pala, may magtatanong pala na kung paano i-continue ko na lang to ha. O kung baka may magtanong kung paano pala kumuha ng RME or sa Registered Master Electrician. But ano ang kailangan at anong mga requirements. Yung requirements in English ko lang at anong kailangan tinagalog ko lang yun. Kailangan at saka requirements. Di ba? Parang ano pinagkaiba? Magkaiba. Ano? May pagkaiba dun eh. So, ang unang kailangan mo talaga guys, yung self-confident, time, and effort. Pero ang requirements, iba din yun. Kaya yun ang pagkakaiba. Kailangan yung time mo, yung effort mo, yung talagang commitment mo na gusto mong pumasa sa exam at ang yung requirements. Yun ang pagkakaiba sa kailangan at saka requirements. Yung requirements naman guys, kailangan meron kang 5 years experience related sa electrical or sa related kung anong kukunin mo na board exam. Kailangan 5 years in minimum and high school graduate in minimum. So, okay, high school graduate, pwedeng mag-apply. Basta may background ng 5 years sa electrical. Yes, related sa electrical. So, pwede yun. So, ang ginawa ko guys, meron akong 5 years experience sa electrical or sa technician. So, actually, ang kurso ko electronics pero napunta ako sa electrical. So ginawa ko na lang, kinonvert ko na lang yung kurso ko sa electronics. So, naging gusto ko na rin mag-electrical. So, yung certification ko, meron kaming Form 101 na permado ng mga PEE, which is Professional Electrical Engineer. So, sila ang pipirma yung sa Form 104 para ma-approve ka sa PRC. At ibibigay mo lahat ng mga documents kung anong kailangan ng PRC, kailangan mong i-comply lahat para makatake ka ng board exam. Yun nga pala mga tropa, mga kaibigan, mga ka-technician. So si kaibigan Jujard pala natin, isa siyang electronics technician, okay? Dati siyang nasa Qatar, di ba? Qatar. Ilang taon ka sa Qatar? 10 years. 10 years sa 5 years sa LG at sa 5 years sa Samsung Electronics. Ayun, tignan nyo yung guys. So, 10 years sa Qatar. So, ano lang ako, parang nung pag-upload ko pa lang, way back 2012, parang naisa-isip ko eh. Parang inutusan lang ako ng nanay ko na bumili ng suka. Suka? Ang layo naman. Ang layo lang dinabutan ko. Sa Qatar? That time is I'm 21 years old. Ayun. So, hindi na natin itatanong kung ilang taon na yun sana ang gusto ko eh. So ngayon guys, 10 years ago pa yun, 'di ba? So ngayon 10 years later na. So 21 plus na ako. Kayo na bahala sa plus, guys. So anong taon pala pinanganak ka? So ayun guys, isa siyang electronics technician. Nagre-repair siya na tulad ko ng mga TV amplifier at kung anong gadget na about electronics. So sa cellphone nga pala, nagre-repair ka rin, 'di ba? Nagre-repair din ako sa cellphone pero for my own benefits only. Okay. Pag may merong mga alam mo na, yung mga magaganda dyan na gustong magpa-repair ng cellphone. Kung kahit basag pa yun yung cellphone nyo, dalhin nyo sa akin dito. Ililibre kita. So ayun guys, kaya kumukuha siya ngayon ng RME. RME yes. Para sa, siyempre gusto nyo matuto ng iba pa bukod sa electronics. Kailangan nyo, ang tawag doon, enhance ko pa ang aking mga skills. Kung gusto ko actually guys, sa ngayon, nagtrabaho kasi ako sa HVAC din. So lahat na lang pinasok ko. Ayun. Electronic, electrical, IT, at saka yun HVAC. HVAC yung trabaho ko ngayon dito sa company namin. Siya, HVAC. so nasa home appliance siya guys. Kasi nag-apply kami rito, home appliances technician. At tapos siya, mas pinili niya dun sa aircon kasi kasama siya dun sa aircon technician na Pakistani. Yes. As I remember when I came here. English. Tagalog. Ang saya nito. Gusto ko naman talaga na lahat tayo makaintindihan. Meron naman tayong viewers na galing USA, di ba? So kahit kung magtagalog tayo, fluently Tagalog lang talaga. So mga Pilipino lang yun. So paano naman yung mga viewers natin na mga nasa USA, di ba? Yes. You right or I am wrong? Right wrong. So,
Ayun, dahil nagustuhan niya sa aircon technician, kaya kinuha na lang niya dito sa company. Same company pa rin naman kami rito sa Saudi. So ako, nag-focus na lang ako talaga dun sa kontrata ko na home appliances technician. Tapos si tropang junior natin ay mas ginusto niya lumipas sa aircon technician kasi mas gusto niya yun. Okay? So, yun kasi nangyari guys eh. Nung hinire ako doon sa Pilipinas, ano bang experience ko, ganun yan. Sabi ko sa kanya, sa yung nag-interview sa akin, yung experience ko, electronics lang talaga, 10 years ako doon sa Qatar, ito yung trabaho ko, mga ganyan. So, gusto niya akong i-hire dahil sabi niya, naging honest ka sa amin kahit wala kaming product na electronics or TV or mga ganyan. Nasa ang product namin home appliance at saka air conditioning, pero gusto kitang i-hire dahil honest ka sa pag-interview. Okay. So yung yun lang yung sekreto sa kung gusto mag-abroad guys, na magiging ano ka lang, truthful lang sa sinabi mo sa interview. So meron mga managers na gusto makita nila yung potential mo na pag i-training ka, mabilis lang. At saka ang Pilipino naman, mabilis lang naman talaga yan pagdating sa technical, na kahit i-train mo siya 1 or 2 months, makukuha ka. Okay, Kasi yung tama, Pilipino, the best catcher yan talaga. Catcher yan. Catcher. Pag binato mo ng bato yan, sasuluhin ka lang. Sasuluhin ka lang. Ganon yan guys. So nung hinire ako dito, nung inasign ako dito sa Riyadh, nung pagdating ko dito, in-interview ko ulit, na sabi nila, bakit ka na hire? Kasi dahil electronics ka, wala naman kaming television dito, puro naman kami conditioning dito sa home appliance. Sabi ko, ewan ko sa inyo, bakit nyo? Sabi ko sa kanila, ganyan. Kung saan nyo ako i-assign, wala naman problema sa akin. So, after that such time na mayroong yung isang technician na, aircon technician, na kailangan niyang helper. Nag-helper talaga ako guys. So, I keep my yung pride ko na dinown ko talaga guys, na ayaw ko talagang na magiging magmamagaling. Wala naman akong alam sa air conditioning, di ba? At ayaw ko naman din na sabihin ng company, wala ka namang trabaho dito, tapos wala namang TV dito, wala namang electronics dito, na pauwiin ka lang namin. Ayaw ko nun. So it's my opportunity. I-grab ko na lang opportunity. Opportunity ba yun? Opportunity na matuto ako kahit sa home appliance at saka aircon. So nung technician na yun, kailangan niyang partner hindi naman asawa dapat siguro. Dapat helper lang. Helper lang, okay lang. Sidekick ba? Yung sinisipa ba? Sinasama-sama niya ako guys. Every time na magtatrabaho siya, pupunta sa customer, sa mga air conditioning, sa mga schedules niya. At hands-on talaga ako guys. Tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya, anong mga pangalan nito. Iniisa-isa ko talaga yung parts guys, galing sa electrical, mechanical, sa electronics. Kasi kompleto na yung air conditioning lalo na sa mga split type, console type. Ayun, natuto na rin ako dyan. So, kunti lang, ganun lang. Kunti lang. Until such time na merong engineer din dito sa company namin sa B2B or which is nag-handle ng mga BRF system. Yun. So, kinuha na rin ako at ngayon BRF system technician na ako. So, ganun ka. Maganda pakinggan Ayun. Pero tanungin mo ako sa sahod ko guys. Wag muna. For the next video na. Pag pumasa na tayo dito guys, ito. Kaya pinaporso ko yung ang dream ko nung naudlot nung time sa kapanahon na pinagpaaral pa ako dahil may potential ako na mag-aral pero nagloko Nagloko ka din naman Paano Hindi bang klaseng pagloloko? Hindi lang na. Paano bang klaseng pagloloko yan? Tinuturuan mo ba yung teacher mo dati? Yung teacher ko dati guys, minsan yung sa engineering subject namin doon, kailangan talaga nito yung scientific calculator. Yung calculator ko dati guys, alam nyo yung calculator, tapos ang laki pa ng battery dito, alam nyo yung AA, tapos ilalaglag ko yan sa mesa. Gugulong yan yung battery papunta sa kanya. Tatawa na lang yung teacher. Ano ba to? Engineering ba to? Ganun hindi ako guys, Casio yung calculator ko dati. So ano ba, may isa ka bang calcio, no? Ano yung kulay pink na calcio? May kulay pink. Dahil yung kumot ko pink, yung bedsheet ko pink, yung calculator ko pink. Hindi kasi ako mahilig sa pink guys. So nagkataon lang. Yung nagkataon lang, yun ang available na yung mga bibilin ko, yun ang kulay na talaga ang nakita ko. Binili ko na lang. So, wag green-minded wag green-minded. Alam kong nasa isip nyo guys, kayo din. So, ayun, isa siyang ang tropa natin, sa sinabi natin na isa siyang electronics technician.
tulad ko, ngayon, marunong na siya sa aircon. Kahit anong aircon, guys, alam ng kaibigan natin si Tropang Jujard, okay? Tapos ngayon, nag-undergo siya ng RME for electrical, for engineering yan, di ba? For engineering. For engineering, tapos inshallah. Inshallah. Okay, at sana makapasya sa exam niya. Kasi kailan ba exam mo? Bukas na. Bukas na pala, guys. Bukas na, guys. So, gaganapin niyang exam na yan? Dito rin Sa Al Riyadh. Oroba International School. Dito rin sa Dito Riyadh. rin sa Riyadh. So, ayun guys, sana makapasa yung tropa natin, no, para makakuha na siya ng lisensya. Tapos, At sana, kung hindi ako makapasa, ito pang problema, kinuha ng PRC yung mga original certificate ko. Kung paano ako hindi makapasa, kailangan talaga pumasa talaga. Kailangan pumasa talaga. I-claim talaga na kailangan makapasa tayo sa exam, guys. Kasi Okay. sayang din ang efforts at sa mga, yung pera, yung every Friday na magre-review ka kung mapipailed lang din naman. So, pray to God na kailangan siya talaga ang mamunguna, na bibigyan tayo ng knowledge, wisdom, understanding na hindi tayo malito. Kailangan ma-focus tayo dun sa exam. so ayun guys, The no, pag mag-a-apply kayo dito sa Riyadh, kung OFW kayo, tapos mag-undergo kayo ng RME, so pagpasahan na ng requirements, yung original. Hindi na namin siguro babanggitin kung ano original na yan, no? O babanggitin pa. Pwede rin naman banggitin sa unang ano lang, kailangan mas priority talaga pag ay yung application mo is high school graduate, kailangan 5 years experience kayo, yung Okay. certificate. Yun ang kukunin ng PRC. Yung Original yun. Original yun. Employment certificate. And another naman, kung meron ka namang kurso na 2 years ka sa in the field of electrical, pwede din yun kung graduate ka sa vocational. So kukuha ka ng yung diploma mo at saka transcript at saka kailangan mo ng 2 years experience na lang yun dahil graduate ka ng vocational. So ganun lang. Pero pag engineering ka na rin at umabot ka ng electrical engineering ka at third year college ka, pwede rin yun. Kailangan mo lang ng 1 year experience. Yan yung nilagay doon sa mga roles ng kung sino ang pwedeng kukuha ng registered master electrician. Na Eligible yun. Eligible. Yun. So yun, wag na sa original na kukunin lang ng requirements, hindi na yun may ibabalik, okay? So, Yes. ang pag bumagsak ka naman, kung sakali sa exam, ano yung Kung bumagsak ka naman, tapos yung talagang gusto mo pang ituloy, gusto mo kumuha. Kung pupunta ka doon sa review, tumitingin-tingin ka lang doon sa nagre-review sa inyo, yung mga magaganda, posible talaga na babagsak ka talaga dahil yun ang tinitingnan mo. Dapat tingnan mo yung reviewer mo talaga. So Okay. yun talaga, focus ka lang doon. At saka kung hindi ka naman talaga pumasa at hindi pinalad, Okay. dahil ganun nangyari, so unlimited take na. Unlimited take na yun. So wala ka nang babayaran. Wala ka nang may babayaran ka lang na exam, pero yung mga requirements mo, yun na yun. So, okay. kailangan mo lang talaga ng mga may mga trainings ka na pwede kung hanapan ka pa ng mga trainings ng PRC, may pakita ka. Kailangan updated talaga yung skills mo or ang employment ng status mo, na status of employment yun. So sa babayaran naman, magkano yung exam, magkano yung Actually, sa binibigay na manual? Actually, ang binabayaran, ang importante kasing bayaran dun, yun talaga yung pag-register mo sa LIRES dun sa PRC. Merong 1,700 pesos ang babayaran dun. 1,000 real? 1,000 peso? 700 peso. Peso lang yun. Okay. So, dito naman sa pagre-review, pwede ka naman mag-self-review na kung gusto marami kang materials na gusto mong i-review, libre lang yun. Okay. So, ikaw lang yun. Kung gusto mo naman pupunta sa review center, mas maganda din kasi maraming mga materials and reviewers ang mga review center doon. Kaya pumunta ako doon sa review center doon sa dito sa Riyadh din under the IIAE. Kaya nagbayad ako doon. So, ano na lang yun, secret na lang yun, yung PM niya lang. Ayan, so PM niya lang. Actually, si Jujard meron ding YouTube channel. I-promote mo na lang. Sige guys. So, nagsimula kasi ako doon sa YouTube channel last year pa hanggang ngayon, 2 subscriber lang ako. Nag-unsub pang yung isa. Nag-unsub pa. Dalawa na lang. Nag-unsub pa yung Dalawa isa. nag-unsub pa yung isa. Sino guys? Sinong yung naiwan na subscribe ko guys? Ako din. Kasi dalawa.
Dalawang account ko eh. Yun na sinab ko. Ano nangyari? So guys, follow na lang. Search nyo lang, Jujar Delantar Villesa. Yun ang complete name ko. Nandun din sa YouTube. Guys, abangan ko kayo dun ha. Pag puntahan nyo yung channel ko, yung picture lang ang nakapost dun. Wala pang video. So, ayun guys, yun lang yung interview natin dahil kinukulit natin at nanggugulo tayo sa review ng tropa natin si Jujard. So, Guys, huwag kalimutan mag-subscribe ha. Huwag kalimutan i-follow, mag-comment kayo dyan. Kung anong mga comment yung mga kalukuhan dyan. Huwag lang. at kung may tanong kayo, mag-comment down below dyan sa comment sections natin. At kung gusto nyo yung videos natin, ay i-like if I-like and share okay. and subscribe. At pindutin nyo yung notification bells para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. At Good luck sa exam! Kala mo pa alam? ayun lang guys. Bye-bye! Bye-bye. Kala mo pa alam ha?